Good morning, tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita Biblia. Today is 28 October 2023. Mabilis ang basa lang kasi tanghali na tayo. Tinanghali ako ng gising. Pero madaling araw pa rin guys. Kaya lang ibig ko sabihin late na ako nagising sa totoong oras ng gising ko. Okay. Nandito na tayo sa aklat ng Unang Hari, chapter 20. Kinubkob ang Samaria. Basa. Unang Hari, chapter 20, verse 1. Tinipon ni Ben-Hadad, hari ng Syria, ang kanyang hukbo upang salakayin ang Samaria. Kasama sa hukbong ito ang 32 hari sakop niya at ang kanilang mga kabayo at karwahing pandigma. Verse 2. Nagpadala siya ng mga sugo kay Ahab, hari ng Israel, at ipinasabi ang ganito. Ipinag-uutos ni Ben-Hadad na, verse 3, na ibigay mo sa kanya ang iyong gintot pilak, ang inyong mga babae at ang pinakamalakas na mga anak. Verse 4, sumagot ang hari ng Israel. Masusunod po ang sabi ninyo, mahal kong hari at Panginoon, ako at ang lahat ng sa akin ay ito rin mong sa iyo. Verse 5, ngunit bumalik kay Ahab ang mga sugo at ganito naman ang sabi. Ipinapasabi ni Ben-Hadad na ibigay mo sa kanya ang iyong ginto at pilak pati ang iyong mga asawa at anak. Verse 8, tandaan mo bukas sa ganitong oras. Magkaiba po yung bukas tsaka bukas. Nagkamali lang ako ng bigas. Verse 6, tandaan mo bukas sa ganitong oras darating ang kanyang mga tauhan upang halughugin ang iyong palasyo at ang mga bahay ng mga tauhan mo, kukunin nila ang kanilang magustuhan. Verse 7, tinipon ng hari ng Israel ang lahat ng matatandang pinuno sa kaharian at sinabi, tingnan ninyo, maliwanag na gusto tayong lipulin ng taong iyan. Pumayag na nga akong ibigay sa kanya ang lahat ng aking ginto at pilak, pati ang aking mga asawa at mga anak. Verse 8, sumagot ang matatandang pinuno at ang buong bayan, huwag ninyo siyang pansinin, huwag po kayong papayag. Verse 9, kaya't ganito ang sagot ni Ahab sa mga sugo ni Ben-Hadad. Sabihin ninyo sa mahal na hari, lahat ng iniutos ninyo noong una sa inyong alipin ay gagawin ko, ngunit itong huli ay hindi ko magagawa. Okay. At umalis ang mga sugo, dala ang ganoong sagot. Verse 10, nagpasabi muli si Ben-Hadad, magpapadala ako ng mga tauhang wawasak sa lungsod mong ito at tatangayin nila ang mga nasira nilang bagay. Parusahan sana ako ng mga Diyos kung hindi ko ito gagawin. Verse 11, sumagot ng hari ng Israel, sabihin mo kay Haring Ben-Hadad na ang tunay na sundalo ay hindi nagyayabang hanggat hindi pa natatapos ang labanan. Verse 12, nasa kanyang tolda noon si Ben-Hadad at nakikipag-inuman sa mga haring kasama niya. Pagkarinig sa sagot na iyon ay sumigaw si Ahab, salakayin ang kaaway at humanda ang bawat isa sa pakipaglaban. Nagtagumpay ang Israel. Verse 13, samantala dumating noon ang isang propeta at sinabi kay Haring Ahab ng Israel, ipinapasabi ni Yahweh na huwag kang matakot sa napakalaking hukbong iyan. Sa araw na ito ay pagtatagumpayin kita laban sa kanila at malalaman mong ako nga si Yahweh. Verse 40, sino ang sasalakay? Tanong ni Ahab. Sumagot ang propeta, ang mga kabataang kawal na nasa ilalim ng mga pinuno ng mga lalawigan. At sino ang mamumuno sa labanan? Tanong ni Ahab. Kayo, tugon ng propeta. Verse 15, tinipon nga ni Ahab ang mga kabataang kawal ng mga pinuno ng mga lalawigan. May 232 lahat-lahat. Pagkatapos, tinipon din niya ang hukbo ng Israel na may 7,000 kalalakihan. Verse 16, pagdating ng tanghaling tapat samantalang si Ben-Hadad at ang 32 hari na kasama niya ay nag-iinuman sa kanilang tolda. Verse 17, lumusob ang mga Israelita sa pangunguna ng mga kabataang kawal. May nagsabi kay Ben-Hadad, may lumalabas pong mga lalaki mula sa Samaria. Verse 18, at sumagot siya, hulihin sila ng
buhay, anuman ang kanilang pakay, kapayapaan man o labanan. Verse 19, sumalakay nga mula sa lungsod ang mga kabataang kawal, kasunod ang buong hukbo ng Israel. Verse 20, sa unang sagupaan ay napatay ng bawat isa ang kanyang kalaban, kaya't nagtagbuhan ang mga taga-Syria. Hinabol naman sila ng mga Israelita, ngunit nakatakas si Ben-Hadad kasama ng ilang kawal na nakakabayo. Verse 21, lumabas naman si Haring Ahab at sumama sa paghabol sa mga taga-Syria. Pinuksa nila ang mga ito at napakarami kabayo at karawahe ang kanilang nasamsam. Panibagong pagsalakay ng mga taga-Syria. Verse 22, matapos ang labanang iyon, sinabihan muli ng propeta ang hari ng Israel. Wika niya, magdagdag pa kayo ng tauhan at ihanda ninyong mabuti ang inyong hukbo. Planuhin ninyong mabuti ang dapat gawin sapagkat sa susunod na tagsibol ay muling sasalakay ang hari ng Syria. Verse 23, pinayuhan din ng kanyang mga opisyal ang hari ng Syria at kanilang sinabi, mga Diyos ng kabundukan, ang kanilang Diyos, kaya tayo natalo, ngunit labanan natin sila sa kapatagan at tiyak na matatalo sila. Verse 24, ganito po ang inyong gawin, alisin ninyo sa kanilang tungkulin sa hukbo ang mga haring kasama ninyo at palitan ninyo ng mga pinunong kawal. Verse 25, bumuo kayo ng isang hukbong sinlaki ng dati na may ganding dami ng kabayo at karwahe, sa kapatagan natin sila labanan at ngayon tiyak na magtatagumpay tayo. Nakinig ang hari sa kanilang payo at ganoon nga ang ginawa. Tagumpay sa Afek. Unang Hari, chapter 20, verse 26, pagsapit ng tagsibol, tinipon ni Ben-Hadad ang hukbo ng Syria at nagtungo sa Afek upang lusobin ang Israel. Verse 27, nagtipon-tipon din naman ang mga Israelita at naghanda upang salubungin ang kalaban. Nagdalawang pangkat sila at nagtayo ng kampo at sa tapat ng mga iyon. Parang dalawang kawan lang ng kambing ang hukbo ng Israel, samantalang halos matakluban ng hukbo ng Syria ang pook na iyon. Verse 28, lumapit muli sa hari ng Israel ang lingkod ng Diyos at sinabi sa kanya, ito ang ipinapasabi ni Yahweh, sapagkat sinabi ng mga taga-Syria na ako ay Diyos ng kabundukan at hindi Diyos ng kapatagan. Ipalupig ko sa iyo ang hukbong iyan sa kabila ng kanilang dami at lakas. Makikita ninyo ngayon na ako nga si Yahweh. Verse 21, 7 araw silang nagmanman sa isa't isa. Nagsimula ang labanan sa ika-7 araw at sa araw na iyon, 100,000 kawal ang napatay sa hukbo ng Syria. Tumakas ang natirang buhay at pumasok sa lungsod ng Afek. Verse 30, ngunit kumuha ang pader ng lungsod at 27,000 pa ang natabunan. Nakatakas muli si Ben-Hadad at nagtago sa isang silid sa loob ng lungsod. Verse 31, sa gayong kalagayan, nasabi ng isa niyang tauhan, balita po namin ay maawain ang mga hari ng Israel. Magsusuot po kami ng damit panluksa at magtatali ng lubid sa aming liig at haharap sa hari ng Israel. Baka sakaling kaawaan kami at hindi na kayo ipapatay. Verse 32, at ganoon nga ang ginawa nila, humarap sila sa hari ng Israel at nagmakaawa, hinihiling po ng inyong aliping si Ben-Hadad na huwag na ninyo siyang patayin. Buhay pa ba siya? Buhay pa ba ang kapatid kong hari? Tanong ng hari ng Israel. Verse 33, sinamantala ng mga sugo na ang gayong magandang pahiwatig, kaya agad sumagot, opo, buhay po siya, buhay pa. Dalhin ninyo siya agad dito, utos ni Ahab. Pagdating ni Ben-Hadad, pinasakay siya ni Ahab sa kanyang karwahe. Verse 34, sinabi noon ni Ben-Hadad, isasauli ko sa inyo ang mga lungsod na inagaw ng aking ama sa inyong ama. Maaari kayong magtayo ng pamilihan sa Damasco tulad ng itinayo ng aking ama sa Samaria. Sumagot naman si Ahab, sa ganitong kondisyon pinapalaya ko na kayo. Nangyari nga ang kasunduan at pinalaya sila ni Ahab. Unang Hari, chapter 20, verse 35, sa utos ni Yahweh, hiniling ng isang alagad ng mga propeta sa isa niyang kasamahan, sugatan mo ako. Ito guys, ulitin ko ha. Unang Hari, chapter 20, verse 35, sa utos ni Yahweh, hiniling ng isang alagad ng mga propeta sa isa niyang kasamahan, sugatan mo ako. Subalit tumanggi ito. Verse 36, kaya sinabi niya, sapagkat hindi mo sinunod ang utos ni Yahweh, pag alis mo rito ipapatayin ka ng leon. Hindi pa nakakalayo ang sinabihan ay nakasalubong at napatay nga siya ng isang leon. Verse 37, nakakita ng ibang kasamahan ang alagad ng mga propeta at ito naman ang kanyang
pinakiusapan. Sugatan mo ako. Bakit kaya niya gustong magpasugat? Yung propeta guys. Sugatan mo ako, wika niya, at ginawa naman ng pinakiusapan ang hiniling sa kanya. Verse 38, nagtuloy ang alagad ng mga propeta at saka naghintay sa daraanan ng hari matapos pindahan ang kanyang mga mata upang hindi siya makilala. Verse 39, sumigaw siya pagdaan ng hari at ganito ang sinabi, kamahalan ng ako po'y nasa labanan, lumapit po sa akin ang isang kawal at iniwan sa akin ang isang bihag. Ang sabi po niya, alagaan mo ang bihag na ito kapag siya'y nakatakas, buhay mo ang kapalit o magmumulta ka ng 35 kilong pilak. Verse 40, nakalingat po ako at nakatakas ang bihag. Sinabi sa kanya ng hari, ikaw na rin ang nagbigay ng iyong hatol, mamamatay ka o magmumulta. Verse 41, nang marinig ito, bigla niyang inalis ang bindang nakatakip sa mga mata at nakilala ng hari na siya pala'y isang alagad ng mga propeta. Verse 42, at sinabi niya sa hari, ito ang ipinapasabi ni Yahweh, sapagkat pinakawalan mo ang isang taong ayon sa utos ko'y dapat mamatay, buhay mo ang kapalit ng kanyang buhay at bayan mo ang kapalit ng kanyang bayan. Verse 43, bumalik sa Samaria ang hari na nababahala at masama ang loob. Hindi ko talaga mawari yung propeta, tapos ayun, mamamatay din maano din pala ang hari. Ulitin ko ha. Nang marinig ito, nandito ulitin ko yung verse 39. Sumigaw siya pagdaan ng hari at ganito ang sinabi, kamahalan ng ako po'y nasa labanan, lumapit po sa akin ang isang kawal at iniwan sa akin ang isang bihag. Ang sabi po niya, alagaan mo ang bihag na ito kapag siya'y nakatakas, buhay mo ang kapalit o magmumulta ka ng 35 kilong pilak. Verse 40, nakalingat po ako at nakatakas ang bihag. Sinabi sa kanya ng hari, ikaw na rin ang nagbigay ng iyong hatol, mamamatay ka o magmumulta. Verse 41, nang marinig ito, bigla niyang inalis ang bindang nakatakip sa mga mata at nakilala ng hari na siya pala ay isang alagad ng mga propeta. Verse 42, at sinabi niya sa hari, ito ang ipinapasabi ni Yahweh, sapagkat pinakawalan mo ang isang taong ayon sa utos ko'y dapat mamatay, buhay mo ang kapalit ng kanyang buhay at bayan mo ang kapalit ng kanyang bayan. Verse 43, bumalik sa Samaria ang hari na nababahala at masama ang loob. Ang lupit nila nung araw talaga guys, no? Pero mga ganun lang, tapos hindi ko mawari bakit kailangan magsinungaling yung propeta. Hindi ko mawari bakit kailangan magpasugat pa ng propeta, tapos ganun ang sasabihin, tapos yun daw pinapasabi ni Yahweh. Basta yun ang nakasulat dito. Anuhan na lang natin yung karugtong bukas na natin basahin yung chapter 21. Bye everyone, God bless.